Sa matinding kahirapan, ilang estudyante ang napipilitang pumasok sa eskwelahan ng kumakalam ang tiyan. Malaki raw ang epekto nito sa kakayanan ng mga mag-aaral na matuto ayon sa UNICEF. Si Tina Panganiban Perez on assignment. Sa inaraw-araw na pag-iising ng 10 taong gulang na si John Paul, ang lagi niyang tanong, masayaran man lang kaya ng pagkain ng kanyang kumakalam na tiyan? Madalas siyang pumasok sa eskwela ng gutom. Hindi raw siya makapag-isip ng maayos, kaya kadalasan, kulelat din siya sa klase. Hindi ka ba nag-review? Sino walang nalisis? Lagi po akong nagugutom sa school. Wala akong baon. Hindi ko po masagot yung mga tanong kasi gutom. Sa pag-aaral ng UNICEF, kapag kulang sa vitamins at minerals sa mga tulad ni John Paul na nasa school age, apektado ang kakayanan nilang matuto. Yung brain natin, kailangan niya ng sugar, no, para gumana. Kaya maaaring kapag siya ay nasa eskwelahan, apektado yung kanyang abilidad para mag-concentrate habang nagtuturo ang kanyang guro. Gustuhin man ni John Paul na makalibre sa feeding program ng paaralan niya sa Payatas, wala rin siyang napala. Pasok kasi siya sa normal weight. Kaya kahit kasali siya sa 66 na milyong mag-aaral sa buong developing world na pumapasok ng gutom, hindi siya kabilang sa kalahating milyong Pilipinong mag-aaral na tinukoy ng Department of Education o DepEd bilang severely wasted o yung may mga body mass index na hindi akma sa kanilang edad. May iba pa pong mga programang kasabay po nito para lalo pong mapalawak at mapatibay ito. Meron tayong mga partners na private companies, individuals, and organizations. Ang pag-asa ng mga tulad ni John Paul, ang Senate Bill No. 79 o Sustansya Act, na naglalayong mabigyan ng libre at masustansyang pagkain araw-araw ang lahat ng estudyante sa mga public school, anuman ang kanilang timbang. Pero habang wala ito, Kaninong pagkain niya kinakain? Kanya po. maswerte ang dalawang kaibigan ni John Paul dahil kasali sila sa feeding ng paaralan. Nagugutom ako, di ako nakakapag-iisip sa school. Tapos hindi rin ako mag-ano magsulat. Sa kantin lang, pag may isang batang papasok, ang kasama mga 10, hinihingian yung may pera. Kaya nakakaawa talaga. Mahina ang nila, yung pag-catch up ng dapat nilang matutunan. Pero hindi raw sapat ang isang basong tsampurado na kinakain ng mga bata rito ayon sa ilang nutritionist. Ang itinakda kasi ng DepEd ay full hot meal. May kanin, karne at gulay. Dapat ito ay ma-meet ang 1/3 na requirement para sa enerhiya at sa sustansya ng bata. At sa protina naman, dapat kalahati ng requirement niya ay ma-meet. Hindi raw sila kasali sa mga pinapondohan ng gobyerno. Pagtatanggol ng DepEd, humugot lang sila sa budget ng Nutrition Division ng ahensya, kaya limitado lang ang mga makikinabang. Noong nakaraang taon nga, 7.56% lang ng kabuang bilang ng mga severely wasted na bata ang napakain ng programa. Kung dati, yung short-term hunger lang, para sa araw na yon ay mag-perform ang bata ng mahusay, breakfast feeding program, ginawa nating school-based feeding program, complete meal, improved performance ng ating mga anak, yan ay aasahan natin. Pero ang magandang balita, naglaan si Pangulong Noynoy Aquino ng 1 bilyong piso para sa darating na school year, nang sa gayon, lahat ng 500,000 severely wasted children may isasali na sa programa. Naniniwala ang DepEd na tataas ang class attendance at mababawasan ang dropout rate kung mabibigyan ng sapat na nutrisyon ng mga bata. Para ang inaasahang pag-asa ng bayan, hindi nakakalamang tiyan. Tina Panganiban Perez, GMA News.